Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Well, sa videong ito ay gusto ko pong sagutin yung tanong na ipinadala ng isang subscriber sa ating Facebook account. Ang tanong po niya, good evening po. Ano po kayang ibig sabihin nung nangyari kay Trump? May connect po ba yan sa Book of Revelation? Well, alam naman natin yung nangyari kay Trump. Kung nanonood kayo ng balita, nagkaroon ng assassination attempt sa kanya. So, siguro ito yung tinatanong ng kapatid, kung ito bang pangyayaring ito ay may connect sa sinasabi ng Biblia, sa Book of Revelation. Well, kung ako po ang tatanungin po ninyo, posibleng meron, posibleng wala. So, bakit ko nasabing posibleng meron, posibleng wala? Mamaya malalaman nyo po yung sagot, mga kababayan. So, tutok lang po kayo. Actually, kahapon ay pinanood ko yung incident na ito, and I believe na nanganib talaga yung buhay ni President Trump or former President Trump dito. At hindi talaga ako pabor sa mga ganitong maduming aksyon o laro sa politika. And even napapatayin mo yung isang tao dahil hindi ka pabor sa kanyang ideology, that is very wrong. Maling-mali ito, mga kababayan. Ang pinagtataka ko lang dito, anong pumasok sa isip ng assassin? Bakit niya ginawa ito? Kasi may mga report na ito daw assassin na ito, na ang pangalan ay Thomas Matthew Crooks, ay isang registered Republican. And Donald Trump is also a Republican. So, pareho silang Republican. So, nakakapagtaka yun para sa akin bakit niya papatayin ang presidenteng kapareho niya ng ideology, di ba? Ngayon, dahil sa pangyayaring ito, hindi nakaiwas sa criticism yung kakayahan ng US Secret Service na gawin yung kanilang trabaho. Kasi ano bang trabaho nila? Their job is to protect the president or the presidential candidate. So, nasilip yan ng mga commentators, ng mga vloggers, na parang hindi effective yung trabaho ng US Secret Service. How on earth someone in such an obvious rooftop position with a clear line of sight to the former president, how on earth they weren't picked up on by the security services, how they were able to get on the roof and mount a rifle in such vision and in such clear view of everyone and get to the stage where they can actually fire shots. It's astounding, Christo. I'll be honest with you. There is something a little bit fishy about this situation because ultimately, you know, when you're running the protection of a principal, one of the biggest concerns that you will always have is if you're taking them into open spaces, it could be out either singing, promoting, talking, you know, canvassing, whatever it might be, that wherever you have that event, you want to lock it down, secure it as much as possible. Ganito daw kasi yun. So kung titignan ninyo, ito yung sketch nung pangyayari doon sa araw na yon, nandito si Trump nagsasalita. Dito naman sa building na ito, sa bubong, nakapwesto yung bumaril sa kanya. At dito naman sa dalawang building na ito, nakapwesto yung dalawang security personnel. So kung isa ka sa mga personnel, kitang-kita mo sa pwesto mo yung posisyon ng assassin, tama? So nasilip yan ng mga tao. Bakit ganun? Bakit hindi nila nakita agad, di ba? So siguro, nagpo-position pa lang sila nung time na yon o kakaakyat pa lang nila dun sa bubong. So, kaya hindi nila nakita. Pero ang isa pa sa mga kine-question nila, dapat daw may nakaposisyon na personnel sa lahat ng mga anggulo. Yun naman talaga ang dapat Hindi lang dito sa dalawang building na ito, kundi in every place, sa bawat anggulo. Dapat nga meron pa sa ere, di ba? Lalo na meron na silang experience about presidential assassination. At meron isang balita na lumabas na pinagtataka nila kasi may mga eyewitness daw na sumisigaw at nagsasabi sa mga pulis na mayroong taong may dalang baril na nandun sa bubong na yon. So we walked up and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, but we noticed the guy crawling bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us.
So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service? We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see Binoculars. Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. So, dito pa lang dapat na-alarma na yung pulisya. Dapat dito pa lang pinull out na nila si Trump sa entablado. At ang isa pang nakita nila dyan, bakit daw hindi nagtakbuhan yung mga tao nung nagkakaputukan na? O ito kung titingnan niyo yung video, parang wala lang kay kuya no? Kay tatay. So, dahil dito sa mga napansin nilang ito, nag-speculate na yung iba na baka daw stage or drama yung nangyari. Pero, based on my observation personal ko po ito, kung titingnan kasi natin yung reaction ni Trump, for me, this is very organic. Totoo ito Totoong reaction to Nagulat talaga siya Wala siyang alam dun sa pangyari. At kung mapapansin ninyo, yung isang security personnel dun sa bubong, before mangyari yung putukan, parang meron na siyang napansin na tao dun sa kabilang bubong. So I think this is not staged. Hindi ako naniniwala na stage ito. Posible na merong lapse sa security, pero mahirap sabihin na stage ito. However, anuman ang maging opinion ng mga tao sa pangyaring ito, may isang bagay lang tayong natitiyak na makikita dito, mga kababayan. This is plus 10,000 points kay Trump. Napakalaking tulong nito sa PR niya. Lalo na lumalabas na sa internet yung mga litrato na parang antapang-tapang niya, na nakataas yung kamay habang nasa likod niya yung flag ng US. Sabi nga nung isang narinig kong comment, napaka-perfect na picture daw nito para sa kandidatura niya. Well, ipinapaubaya ko na po sa inyo kung anong tingin ninyo dito sa incident na ito. Basta sa akin, hindi ako pabor sa ginawa ng assassin at dapat siyang managot sa batas dahil sa ginawa niya. Well, anyway, napatay rin naman siya. Sabi ng report, napatay din siya ng security services. Ngayon, ang focus natin ganito, may kinalaman ba sa prophecy ng Revelation yung pangyaring ito? Well, sa maraming pagkakataon ay diniscuss ko na sa inyo kung ano ang prophecy ng Biblia tungkol sa gagampanan ng Amerika sa mga kaganapang mangyayari sa mundo bago dumating ang Panginoong Hesus. Ayon sa prophecy, ang gobyerno ng US ang siyang magiging kaagapay ng Antikristo para ipatupad ang Mark of the Beast. So, i-check nyo po yung ating description box. Nandyan po ang link tungkol dun sa ating discussion about the Mark of the Beast. So, itong Mark of the Beast, ito po'y isang batas na nag-uutos sa buong mundo na ipatupad ang counterfeit Sabbath. Ano itong counterfeit Sabbath? Kung babasahin natin sa Ezekiel chapter 20 verse 20, inyong ipangilin ang aking mga Sabbath at magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So the mark of God, according to the Bible, is the Sabbath. Ipangilin mo ang araw ng Sabbath and that will be a sign that you are a true worshiper of God. Nakasulat yan, letra por letra. At ayon sa Matthew chapter 28 verse 1, ito bagong tipan nito according to Matthew 28 verse 1, ang Sabbath ay araw na sinusundan ng linggo. Kasi baka may magtanong, ano ba yung Sabbath? Well, Sabbath is the day before Sunday. Pakinggan ninyo dito sa Contemporary English Version ng Biblia, Matthew 28 verse 1. The Sabbath was over.
And it was almost daybreak on Sunday when Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. So the true Sabbath, according to this verse, is the day before Sunday. And that is Saturday. Kasi yun yung araw na sinusundan ng madaling araw ng linggo eh. So pag sinabing counterfeit Sabbath, ito po ay ibang araw. Pag sinabing counterfeit, hindi siya yung araw na talagang original na yon. So hindi ito Sabado. The counterfeit Sabbath is not Saturday because the original Sabbath is Saturday. Counterfeit Sabbath is other day na gagamitin ng Antikristo para kalabanin yung Sabbath na nasa utos ng Diyos. At base sa doktrina ng simbahan, the counterfeit Sabbath is Sunday. Eto, pakinggan ninyo ha. What is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the Apostle on a Sunday. By what authority did the Church substituted Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. So ayon sa prophecy, tutulungan ng US ang Antikristo para maipatupad yung counterfeit Sabbath na yan bilang batas sa buong mundo. And that will be the mark of the beast, kabaligtaran ng mark of God. At alam nyo ba na isa yan sa mga priority kapag umupo na si Trump sa pwesto? Dito sa isang dokumento na ang tawag is Project 2025. By the way, Project 2025 is the official document ng political agenda ni President Trump. Ang sabi dito, Congress should encourage communal rest by amending the Fair Labor Standards Act to require that workers be paid time and a half for hours work on the Sabbath. That day would default to Sunday. Narinig nyo? So, isa ang pagsasabatas ng araw ng linggo as National Rest Day sa US sa mga priority ng kanyang gobyerno. Hanggang sa gayahin na rin siya ng ibang mga bansa in the future, especially the Catholic countries. So, baka may magtanong sa inyo, teka, di ba may separation of church and state sa Amerika? Yes, meron. Pero dapat nyong tandaan yung ating naging paksa sa episode 35 ng Revelation series na time will come, the government and the religion will become one. Nasa prophecy po yan. At kung mapapansin ninyo, ang pinakamataas na supporters ni Donald Trump ngayon ay ang religious sector. At nangangako si Trump na ibabalik ang Kristyanismo sa Amerika pag siya nanalo, yung tinatawag na Christian nationalism. Welcome back to America Decides. Some of former President Trump's closest allies are planning to infuse, quote, Christian nationalism and their ideas into that administration if, in fact, the former president secures a second term. So this is a clear indication na maghahalo ang politika at relihiyon sa termino niya. At yan po ang magiging daan para makapasok ang doktrina ng relihiyon sa mga policy ng gobyerno. Ganyan po yan, mga kababayan. So, ang masasabi ko lang, huwag tayong masyadong mag-dwell dun sa assassination attempt na nangyari nung isang araw. Ang hihintayin natin at papakatutukan ay yung mga kaganapan pag siya ay umupo na sa pwesto in case na manalo siya sa eleksyon. So, yan po yung aabangan natin. Anyway, meron tayong separate topic about that sa mga susunod nating pag-aaral kasi naka-line up na po yan sa outline. Kaya abangan nyo po yung ating topic tungkol dyan. So, I think nasagot ko na yung tanong ng kapatid na nagtatanong sa Facebook. Maraming salamat, sister, sa iyong pagtatanong. And salamat po sa inyong panonood. To God be the glory.